Sa oras ng taghirap ay hahanap talaga ang ating sarili ng malalapitan. Ngunit paano kung ang sarili mo pang mga kamag-anak ang siyang natutuwa sa iyong pagbagsak? Naranasan mo na ba ang ganitong mga bagay? Kung ganon, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang malamig na sahig ang lagi niyang kasama, ang magaspang na basahan ang kanyang unan. Si Marcelina, isang matanda at balot ng pighati ang buong katawan, ay nakasandal sa dingding ng kusina. Naghihintay ng sikat ng araw na magpapainit man lang sa kanyang nanlalamig na diwa. Ang dating masiglang ngiti ay ngayoy lukot na, kinulubot ng mga taon ng pagdurusa at panlulumo. Wala na siyang sariling tahanan, sariling karangalan, at higit sa lahat, sariling pag-asa. Sapagkat sa silong ng bahay ng kanyang sariling kapatid, siya ay isang alipin, isang anino lamang. Marcelina, gising na ba ang kaluluwa mo dyan? O gusto mong buhusan kita ng malamig na tubig para magising ka? Ang matinis na tinig ni Rebecca, ang nakababata niyang kapatid, ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Mayaman si Rebecca, o sa tingin niya ay mayaman siya. Malaki ang bahay, matataas ang bakod, at may mga alas na kumikinang sa kanyang leeg at mga daliri. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay isang pusong puro inggit at kapaitan. Naririto na ho, Rebecca. Mahinang sagot ni Marcelina habang pilit na bumabangon. Masakit ang likod at mga tuhod niya sa bawat galaw. Ngunit wala siyang magawa kundi ang sumunod. Naririto ka? Hindi mo ako sinasagot kaagad. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang oras ko? Kumilos ka na. Ang dami pang gagawin. Gusto ko, bago pa sumikat ang araw, planchado na ang lahat ng damit ko at malinis na ang buong bahay. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Banta ni Rebecca. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi na sumagot si Marcelina. Alam na niya. Sa loob ng halos isang taon na siya ay namamalagi sa bahay ni Rebecca matapos masunog ang kanilang kubo sa probinsya. Halos araw-araw ay dinaranas niya ang iba't ibang uri ng pahirap. Ang pinakapaborito ni Rebecca ay ang pagpapaluhod sa kanya sa asin. Tuwing nagkakamali siya o kapag gusto lang ni Rebecca na magpakita ng kapangyarihan, doon siya pinapaluhod sa isang sako ng magaspang na asin sa gitna ng sala habang pinapanood ng mga bisita ni Rebecca na nagbubulungan at nagbubulag-bulagan. Isang araw bumalik si Marcelina mula sa palengke. Matagal ang kanyang biyahe at mabigat ang kanyang dinala. Nagkaproblema rin siya sa sukli, kaya't huli siyang dumating at kulang pa ang naibigay sa kanya ng tindera. Nasaan ka na naman ang galing? Bakit ngayon ka lang? At bakit kulang ang perang sukli mo na binigay ko para sa pinamili mo? Galit na sigaw ni Rebecca, pagtapak pa lang ni Marcelina sa pintuan. Hindi mo ba alam na kailangan ko na ng mga gulay na yan para sa pananghalian? Talaga kasing napakabagal mo at mukha ka pang manggagantyo. Pasensya na, Rebecca. Nadagdagan kasi ang pila sa palengke at hindi na natapos ni Marcelina ang kanyang paliwanag. At wala akong pakialam sa paliwanag mo. Palagi ka na lang ganyan. Hindi ka ba talaga natututo? Hinarap ni Rebecca ang isa niyang katulong at intusan. Kumuha ka nga ng isang sako ng asin. Ngayon na. Dahil mukhang kailangan ulit turuan ng leksyon ng matandang to. Nanginginig si Marcelina. Alam niyang parusa na naman ang sumasalubong sa kanya. Lumuhod siya sa gitna ng sala habang inilalatag ng katulong ang sako ng asin. Ang magaspang na butil ay agad na kumagat sa kanyang manipis na balat sa tuhod. Ang kirot ay agad na lumaganap.
Ngunit mas masakit pa roon ang panunuya sa mga mata ni Rebecca. "Humanda ka dyan. Hindi ka tatayo hanggat hindi ka natututo," sabi ni Rebecca habang umupo sa sofa at kumuha ng tasa ng kape. Pinapanood niya ang paghihirap ni Marcelina na tila isang palabas na nakakaaliw. Pumasok pa ang iba pang katulong at nagkunwaring abala sa mga gawain. Ngunit lingid sa kaalaman ni Rebecca, ayaw rin ng mga ito sa kanyang pagmamalupit. Lumipas ang mga oras, kumain si Rebecca ng pananghalian, umigop ng kape at nagbasa ng pahayagan. Si Marcelina ay nanatiling nakaluhod, pinipigilan ng bawat ungol ng sakit. Ang asin ay tila apoy na sumusunog sa kanyang mga tuhod. Nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit ayaw niyang ipakita ang kahinaan sa kanyang kapatid. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang isip sa nakaraan. Sa mga sandaling minsang naramdaman niya ang pagmamahal at ang pagpapahalaga. Naalala niya si Diego, isang matalino at mayaman na binata, ang nag-iisang minahal niya. Malalim ang pagmamahala nila. Ngunit hindi pumayag ang mga magulang ni Diego na pakasalan siya. Hindi raw sila magkapantay. Pinapunta si Diego sa ibang bansa at pinag-aral. Pinilit na kalimutan si Marcelina. Ngunit bago umalis si Diego, nangako siya. "Maghihintay ako, Marcelina. Babalik ako. Ikaw lang ang pakakasalan ko." "Marcelina, hindi ka pa ba maglilinis? Magdidilim na at mukhang wala ka pa ring silbi," sigaw ni Rebecca. "Sige, tumayo ka na. Pero sa susunod, pag nagkamali ka ulit, mas matagal ka dyan." Pinilit ni Marcelina ang sarili na tumayo. Nanlambot ang kanyang mga binti. Tiniis niya ang hapdi habang hinila niya ang balde at basahan. Sa bawat punas, bawat hagod, dama niya ang pagod at pagluluksa. Kinabukasan, habang abala si Marcelina sa paglilinis ng sala, bumukas ang gate ng bahay ni Rebecca. Hindi pangkaraniwan, dahil karaniwan ay may tumatawag muna sa telepono o nagpapareserba para makapasok. Isang marangyang sasakyan ang pumasok at mula roon ay bumaba ang isang lalaki na may edad na. Ngunit halata pa rin ang tindig at karisma. Maayos ang kanyang pananamit, may suot na relo na kumikinang at may dalang isang malaking bouquet ng puting rosas. Sino po kayo?" tanong ni Marcelina. Tila kinakabahan sa presensya ng taong yon. May kakaiba siyang pakiramdam, ngunit hindi niya ito matukoy. "Ako si Diego," sagot ng lalaki. Tumingin kay Marcelina at tila nagulat sa kanyang nakita. Hinahanap niya ang mata ni Marcelina. May pag-aalinlangan sa kanyang muka. "Ikaw ba si Marcelina?" Sa oras na yon, pumasok si Rebecca sa sala. Nagulat din sa presensya ng estranghero. Ngunit nang makita niya ang gilas ng lalaki at ang marangyang sasakyan, agad siyang ngumiti at nagpakita ng kanyang pinakamagandang forma. "Magandang umaga. Pasensya na sa aking katulong. Siya ay medyo engot." "Ano po ang may tutulong ko sa inyo, Ginoo?" Malambing na sabi ni Rebecca na mayroong ngiti sa labi na halos umabot sa kanyang tainga. Sumulyap siya kay Marcelina nang may panunuya na parang sinasabing, "Kita mo na, hindi ka pumasa sa paningin ng mayaman." "Katulong?" bulong ni Diego at unti-unting kumunot ang kanyang noo. "Ako si Diego, manansala. Matagal ko nang hinahanap ang isang babae at sa pagkakaalam ko, siya ay si Marcelina Ramos." Nanlaki ang mga mata ni Rebecca. Diego Manansala ang pangalang yon. Maraming taon na ang nakalipas. Hindi ba't mayaman yon na manliligaw ni Marcelina? Ang pangarap niya na sana ay sa kanya na lang mapunta. Ngayon, mas mayaman pa ito. Si Marcelina. Opo, si Marcelina. Nako, Ginoong Manansala. Matagal na po kayong hinahanap ni Ate Marcelina.
Mabilis na sabi ni Rebecca. Nagpapanggap na masaya at nag-aalala. Ngunit may bahay ng pagtataka sa kanyang mga mata. Ano po pala ang sadya niyo kay ate? Lumingon si Diego kay Marcelina na nakatayo pa rin sa tabi. Tahimik at nakatungo. Maraming sumasagi sa isip ni Marcelina. Mga alaala, mga pangarap na matagal nang inilibing. Hinahanap ko siya dahil bumalik ako para tuparin ang aking pangako. Sabi ni Diego. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Marcelina. Bumalik ako para pakasalan siya. Nagtagal ang aking paghahanap ngunit hindi ako sumuko. Ako'y bumalik para ipagpatuloy ang aming kasal. Nanlambot ang buong katawan ni Rebecca. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Napalitan ng isang maputlang ekspresyon. Ang mayamang manliligaw dati ni Marcelina, ang lalaking pinangarap niya, na inakala niyang hindi nababalik. At naroon siya, naghahanap kay Marcelina, hindi sa kanya. At sa harapan niya mismo, sa gitna ng kanyang sala, kung saan niya pinapahirapan si Marcelina, doon niya mismo narinig ang pagdedeklara ni Diego ng kanyang pagmamahal. Ang lahat ng kanyang pagmamalupit, ang lahat ng kanyang panunuya, ang lahat ng kanyang kayabangan ay biglang naglaho. Naalala niya ang bawat pagpapahirap na ginawa niya kay Marcelina, ang pagpapaluhod sa asin, ang gutom na gabi, ang mga salitang nagpapababa ng pagkatao nito. At ngayon, narito ang isang lalaki na nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng kayamanan niya, na nagpakita ng pagmamahal na hindi niya nakuha. At ito ay para kay Marcelina, ang kanyang kapatid na itinuring niyang katulong. Marcelina, bulong ni Diego at lumapit kay Marcelina. Hindi niya pinansin si Rebecca na naging tila isang estatwa sa kanyang kinatatayuan. Hinawakan ni Diego ang kamay ni Marcelina na matagal nang gumagalaw sa mga basahan at maruruming pinggan. Marcelina, hindi ka nag-iisa. Nandito na ako. Matagal ako naghanap at naghintay. Handa ka na bang sumama sa akin? Puno ng pagmamahal ang boses ni Diego. Tumingala si Marcelina at sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ang kirot ng asin sa kanyang tuhod at ang hapdi ng kanyang puso ay tila biglang naglaho, napalitan ng init ng pagmamahal. Diego. Napakagatlabi si Rebecca. Ang kanyang mundo ay umikot. Ang taong kanyang pinahirapan, ang kanyang kapatid na itinuring niyang walang silbi, ay mas pinili ng isang lalaking may tunay na halaga. Hindi lamang ang kanyang yaman ang nawala sa kanya sa oras na yun, kundi pati na rin ang kanyang dignidad at lahat ng kanyang pinangahawakan. Ang lahat ng kanyang pagmamataas ay gumuho sa isang iglap. Ang katotohanan ay hindi si Marcelina ang mahirap na matanda. Siya, si Rebecca, na mayaman sa material na bagay, ngunit dukhas sa pagmamahal at kabutihan. Hindi na nagdalawang isip pa si Marcelina. Tumingin siya kay Rebecca. At sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang takot, kundi ang pag-awa. Umalis siya kasama si Diego, na tila naglakad sa isang bagong umaga. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ni Marcelina si Rebecca na nakatayo pa rin sa gitna ng sala. Nakatingin sa kawalan, ang kanyang muka ay puno ng pagsisi at ng panghihinayang. Sa huli, bumalik ang katarungan. Ang matandang tinuring na katulong ay natagpuan ang kanyang matagal nang nawawalang kaligayahan at pagmamahal. Habang ang kapatid na mapanghamak ay naiwan sa kanyang sariling kayamanan. Ngunit mayroong isang malaking butas sa kanyang puso na naging masakit na paalala ng kanyang matinding kapaitan at kawalan ng pagmamahal. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung anong iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe.
and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.